Ito na mga kabasketball, game day na ulit ng ating pambatong si Kai Sotto. Kilalanin natin yung tatlong big man na makakabanggaan niya sa kabilang koponan. At Japan B-League, paano nga ba nakapag-produce ng isang NBA player sa loob lamang ng maikling panahon? Sa kasalukuyan ay masayang-masaya ngayon ang mga Japanese basketball fans dahil nadagdagan na naman ang kanilang bansa ng isang NBA player sa katauhan ng dating teammate ni Kai Sotto na si Yuki Kawamura. History ito para sa pambansang liga ng basketball sa Japan na B-League dahil hindi katulad ng mga naunang Japanese NBA players gaya nila Rui Hachimura at Yuta Watanabe na parehong sa Amerika naglaro. Bago makapasok sa NBA, si Yuki Kawamura ay nakapasok sa NBA mula lamang sa paglalaro niya sa Division 1 ng Japan B-League. Bagaman maaari naman nating sabihin na posibleng na-scout siya diyan sa kanyang mga paglalaro sa mga FIBA games, pero hindi naman natin maitatanggi na kaya nakakasabay si Yuki Kawamura sa laruan sa international maging sa NBA at maging yung national team ng Japan nakakasabay na mga kabasketball ay dahil sa mataas na kompetisyon na mayroon ang kanilang liga na Japan B-League. Sa kasalukuyan kasi mga kabasketball ay may tatlong dibisyon ang Japan B-League na kung saan kung hindi naging maganda ang performance na ipinakita ng isang koponan o naging kulelat halimbawa sa Division 1 ay ilalaglag nila ito sa Division 2, so sinasala yung malalakas mga kabasketball. Bukod pa dyan ay marami silang mga naturalized player na pinalalaro sa Japan B-League bilang isang local player o kung hindi naman ay kumukuha sila ng isang Asian import gaya nila Kai Sotto, AJ Edu, Dwight Ramos, Kiefer Rapena at Matthew Wright. Bukod pa dyan ay may tigta-tatlong international import ang bawat koponan na pwedeng pagsabayin sa loob. Yung dalawa doon sa tatlo mga kabasketball na international import, pero magbabago yan sa darating na 2026 season ng Japan B-League dahil maaari nang magsabay-sabay ang lahat ng tatlong international imports. Mawawala na yung restriction mga kabasketball, mas tataas pa yung kompetisyon sa kanilang liga. Sa ibang balita mga kabasketball, game day na ulit ngayon ng ating pambatong si Kai Sotto sa laban ng Koshigaya Alpas kontra sa koponan ng Akita Northern Happiness na may tatlong panalo na at merong tatlong talo. Makakabanggaan ng ating pambatong si Kai Sotto ang 6'9" big man ng Akita na si Yanis Morin na nag-a-average ng 10 points, 9 rebounds, 3.8 assists at 1.8 steals per game. Nandiyan din ang isa pa nilang 6'9" na big man na si Christian Mekowulu na nag-a-average ng 8 points, 5.7 rebounds at 1.5 steals per game. Siguradong makikialam din sa ilalim ang 6'7" forward na si Tanner Lesner na nag-a-average ng almost 15 points, 5.7 rebounds at 1.8 assists per game. Magaganap ang kanilang laban ngayong alas 5 ng hapon dito sa atin sa Pilipinas, Wednesday mga kabasketball, October 23. Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.